Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Dapat umanong tingnan ang naging asset na gobyerno sa kabila ng pagpalo sa higit 17 trillion pesos na kabuang utang ng Pilipinas. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang podcasts na ibinahagi ng Presidential Communications Office of PCO. Ayon sa Pangulo, hindi ito absolute number. Nangangahulugan na mayroon na patunguhan ang pondo na ginamit sa mga proyekto ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroon sapat na pondo ang gobyerno sa lahat ng mga programa nito basta naaayon sa tamang paggastos. It's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan nyo yung asset. Dadagdagan yung asset natin. Hataw Balita ngayon! Abot ng mabuhay ulit, hindi na maaaring mabuhay ulit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado matapos ilagay sa archive ang articles of impeachment. Ito ay ipinahayag ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pero dahil na-archive lang ang articles of impeachment, maaari pa rin naman anya itong hugutin kung mababaliktad ang desisyon ng Supreme Court. Gayunpaman, duda si Senator Amy na muling pagbobotohan sa Senado na buhayin muli ang impeachment. Nitong Miyerkules, 19 sa 24 na mga senador ang pumabor na ilagay sa archive ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, yung 3 MR, tapos yung TRO. Malagay ko. Malabo na yun. Malabo na yun. Magti-TRO ba naman? Temporary relief pa ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Hataw Balita ngayon! Naninindigan naman si House Speaker Martin Romualdez na hindi nila minadali ang paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang maituturing anyang minadali ay ang paglilibing sa reklamo matapos ilagay ng Senado sa archive ang mga reklamo laban sa ikalawang Pangulo. Dumipensa rin ito sa akusasyong political maneuvering ang pagsasampa ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo at iginiit na ang issue ay tungkol sa pananagutan na nakabatay sa katotohanan at sinumpaang salaysay. Ganito rin ang pananaw ng ilang House members. Anila, nakabamahala ang aksyon ng Senado na tila pagsasantabi sa pagkamit ng pananagutan. Very much concerned talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Ang dating kasi dyan is that instead of upholding accountability, truth and accountability, hindi pa nga tapos ang proseso, ay pinapatay na kaagad nila. Yung taong bayan at yung taong bayan po ay natili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Hataw Balita ngayon! Nagpakita kahapon si Vice President Sara Duterte sa Davao City upang makiisa sa Kadayawan Festival. Ito'y matapos sabihin ng Malacanang na lumabas ito ng bansa at nagbuntang Kuwait ng walang travel authority. Sa naging pahayag sa media sa Davao, iginiit ni BP Sara na isang political scapegoating ang naging pahayag ng Malacanang. Inililihisan niya ng administrasyon ang publiko sa tunay na mga isyu ng bansa.
Ito'y dahil hindi umano pumabor sa administrasyon ang naging desisyon ng Senado na ilagay sa archive ang articles of impeachment laban sa kanya, kaya gumagawa ng kwento ang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagbuo ng polisiya para solusyonan ang problema ng online gambling. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung bakit hindi niya ito nabanggit sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, ipatatawag niya ang mga stakeholder upang makuha ang kanilang pananaw ukol sa issue. Dapat niya na solusyonan ang social effect ng online gambling dahil sa pagkakalulong ng iba, pati na ng mga kabataang natutong magsugal. I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. Hataw Balita ngayon. Hindi lamang ang 12 pulis ang lumulutang na sangkot sa missing sa Bungero base sa investigasyon na isinasagawa ng National Police Commission. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, mayroon pa silang natutukoy na mga general na sangkot sa nasangkot na siyang isa sa ilalim naman sa ikalawang yugto ng kanilang investigasyon. Muling tiniyak ng NAPOLCOM na wala silang pagtatakpan kahit pasino ang madiskubring sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Meron po tayong natatalisod pa na ilan pang mga pangalan na hindi pa lumalabas, sir, sa kaalaman ng publiko. At we are pursuing these names until now. Hataw Balita ngayon. Hihingi na ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines para sa DNA testing ng mga nakuhang buto sa Taal Lake. Partikular na rito ang Anthropology Department at Forensic Pathology Department ng Universidad. Inanunsyo kamakailan ng Philippine National Police o PNP Forensic Group na walang nakuhang DNA profile sa mga nakuhang buto sa Taal Lake kaugnay sa paghahanap sa missing sa Bungeros. Sa update naman na ibinigay ng DOJ kahapon sa search and retrieval operations mula noong July 29 hanggang August 4, may nakuha pa rin silang mga buto tulad ng pinaniniwalaang bungo ng tao, mga buhok at mga damit. Umaasa rin ang DOJ na magkakaroon ng DNA profile sa mga nakuhang buto. We will give them our timeline dahil ang nangyari itong mga disappearances mga 2021 or 2022, di ba? So, pagbigay po natin ng information natin, we will expect now the Anthropology Department of the UP or the Forensic Pathology Department or the Japanese Embassy or government to tell us how long these people have been dead. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy silang nagkikipag-ugnayan sa mga kaanak ng 9 na tripulante ng MV Eternity Sea na nananatiling hawak ng mga Houthi. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nag-aalala ang pamilya ng mga ito, ngunit hindi niya tumitigil ang kagawaran sa pag-update sa mga ito, gaya na lamang tungkol sa mga aksyon ng pamahalaan upang mapauwi ang mga marino. Dagdag pa ng kalihim, personal na binibisita ang bawat pamilya, sumasailalim sa counseling at nakakakuha ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan. Lalo na't pansamantalang nawalan ang mga ito ng financial support mula sa mga tripulanteng pangunahing nagtutusto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Number 1 directive sa amin ng Presidente is to take care and support the family. Meron kaming sama-samang group chat, merong kanya-kanyang pamilyang group chat kasi syempre may mga bagay na hindi malahad ng isang family member sa isang malaking group chat. To assure them of our support and kung may kailangan silang tulong, sinusugunan natin. Hataw Balita ngayon. Planong pabilisin ng Energy Regulatory Commission o ERC o rate reset o ang pag-aaral at pagsasaayos ng kanilang ginagawa sa pagsingil ng power companies tulad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga distribution utility gaya ng Meralco. Ayon kay Attorney Francis Saturnino,
Buwan na siyang bagong ERC chairperson. Kung mapatunayang mayroon sobrang singil ay maaari itong ibalik o i-refund. Samantala, sa ilalim ng kanyang panunungkulan, pangunahing target na opisyal ang panatilihing abot kaya at tama ang singil sa kuryente sa lahat. Itong period na ito, na tawagin na lang natin na lapse years, kinakailangan magkaroon na rin ng pagdidesisyon ng ERC, malaman kung ano ba dapat ang sinigil ng mga private distribution utilities na ito versus dun sa kanilang aktual na siningil, at nang sa ganon, kung mayroong variance or mas malaki halimbawa yung kanilang na-implementa kaysa doon sa magiging final rates na aaprubahan ng komisyon, ay maaari silang mapagsoli or mapag-refund. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa higit 1.2 million ang mga nagparehistrong botante para sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa loob lamang ng 6 na araw na registration ng Commission on Elections. Batay sa datos ng poll body, as of August 6, nasa 1,204,144 na ang mga nagparehistro. Pinakamarami sa bilang na ito ang Calabar Zone na umabot na ng nasa higit 150,000. Sunod ang Central Luzon na may mahigit ng 130,000. Ang Bicol Region at National Capital Region naman ay parehong nasa higit 95,000. Ang Special Registration Anywhere Program o Scrap Sites naman sa Metro Manila, umabot na sa halos 9,000 ang mga nakapagparehistro. Tatagal ang voters registration hanggang August 10. Nauna nang sinabi ng COMELEC na wala silang nakikitang dahilan para palawigin pa ang deadline na ito. Hataw Balita ngayon. Inaasahan masisimula na sa buwan ng Oktubre ang rehabilitation ng 4 na EDSA busway station kung saan ihahalin tulad ito sa modernong disenyo na nasa bahagi ng SM North Avenue ayon sa Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahan na masisimulan sa buwan ng Oktubre ang pagsasaayos ng monumento, Bagong Barrio, North Avenue at Guadalupe busway stations bilang bahagi ng Phase 1 ng proyekto. Sa Phase 2 naman, 3 istasyon ang aayusin. Kabilang na ang 2 bagong istasyon na Cubao at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kasi sabi nga ni Pangulo, kailangan bilisan natin itong mga proyektong to para sa mga commuters natin. No? So, ginawa natin ang paraan this year. Sisimulan na natin Phase 1 and 2, each worth roughly about 200 plus million. Hataw Balita ngayon. Nahuli na ang 2 individual na nag-viral dahil sa pagnanakaw ng tanso at kable ng kuryente sa kasagsagan ng sunog sa Tondo, Maynila noong Miyerkules. Na-inquest na ang mga ito at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines o Material Filterage Act of 1994. Ikinalungkot ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang pangyayari dahil dobleng sakit ito sa mga nasunugan dahil mahirap na maibalik ang power supply sa lugar. Pinahanap na ng alkalde ang iba pang nasa viral video. Samantala, nananawagan naman si Mayor Isko sa National Housing Authority para mabigyan ng pabahay ang mga nasunugan. Mananawagan na rin ako sa national government, particularly NHA kasi property ng NHA yan yung lugar na yan. Na matuloy na yung pabahay nila. Kami naman, nagbibuild din naman kami ng pabahay. But with the limited resources, we can only build so much in a particular timeline. Pero ito, it's high time na sana magawa na at mabigyan na ng atensyon ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development o DEP na hindi tataas ang presyo ng bigas sa kabila ng 60 araw na suspension ng rice importation simula September 1. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, may sapat na supply ng bigas sa bansa at inaasahan ang magandang ani ngayong taon kaya hindi maapektuhan ang inflation.
May mga dumarating pang imported rice at sapat ang buffer stock ng bansa para sa mahigit 40 araw. Matatandaang inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang hakbang para protektahan ang lokal na magsasaka kasunod ng rekomendasyon mula sa Department of Agriculture. If you look at the total inventory of rice in the market, even if we suspend the importation and during the harvest season, that is from in September and October, no? There will be enough supply. Nagsampa ng kaso laban sa Administrasyong Trump ang student newspaper na Stanford University. Ito ay sa gitna ng aligasyon laban sa free speech ng mga dayuhang estudyante. Ito ang mahataw na balita ni Christy Rosacia. Paglabag sa malayang pamamahayag. Ito ang kasong isinampa ng student newspaper sa Stanford University na Stanford Daily laban sa Administrasyong Trump, partikular na kina Secretary of State Marco Rubio at Secretary of Homeland Security Kristi Noem. Inakusahan ang mga ito ng paglabag sa malayang pamamahayag ng mga foreign students ng pagbantaan nilang ipa-report sila kung magsusulat ng mga artikulong kinukonsiderang anti-American o anti-Israel. Ito'y bagay na hindi akma sa American liberty. Ayon sa First Amendment, dapat ay binibigyan ng karapatan ng isang tao na mag-isip at magsalita para sa kanyang sarili nang walang takot sa gobyerno. Iginiit naman ni Stanford Daily Attorney Conrad Fitzpatrick, walang dapat mangamba sa pagsasabi ng kanyang sariling opinyon sa Estados Unidos. Ayon sa Stanford Daily, nag-self-censor ang mga manunulat dahil natakot ang mga ito na maging target ng administrasyon. Napipigilan din ang mga ito na sumali sa mga kilos protesta, paggamit ng mga slogan at pagpapahayag ng kanilang mga tunay na opinyon ukol sa American foreign policy, Israel at Palestine. Pinahayag naman ng Stanford University na hindi sila kasama sa kaso dahil independent organization ang pahayagan ng universidad. Wala pang inilalabas na pahayag ang White House ukol dito. Samantala, ipinag-uutos na ng mga hukom na palayain ang ilang mag-aaral na inaresto ng Administrasyong Trump dahil sa pagpapahayag ng kanilang pro-Palestinian views. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala naman si Pangulong Donald Trump na magpapadala siya ng National Guard sa Washington, D.C. upang tugunan ang anyay lumalalang krimen sa syudad. Narito ang mahataw na balita ni Jenny Rico. We're considering it, yeah, because the crime is ridiculous. I could show you a chart comparing D.C. to other locations, and you're not going to want to see what it looks like. It was just up on television, actually, they were showing it. Now, we want to have a great, safe capital, and we're going to have it. And that includes bringing in the National Guard, maybe very quickly, too. Nais ni Pangulong Donald Trump na mas paigtingin ang presensya ng law enforcement sa Washington, D.C., kasama na rito ang pagpapadala ng National Guard sa syudad. Ito'y bunsod ng nangyaring pambubugbog, pag-atake, at pananakit sa isang kawani ng Department of Government Efficiency. Ayon kay Trump, kailangan maging ligtas, malinis at maganda ang Washington, D.C. para sa lahat ng Americans. Ngunit kung magpapatuloy ani ang kaguluhan at krimen sa lugar, mapipilitan itong ilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala ang lungsod. Inaasahang magsisimula ngayong linggo ang pag-augment ng mga operatiba mula sa FBI, National Guard, Immigration and Customs Enforcement at Department of Homeland Security. Ayon sa datos, bagamat bumaba ng 26% ang violent crime at 7% na mas mababa ang kabuoang krimen sa unang 7 buwan ng 2025 sa Washington, D.C. kumpara sa nakaraang taon, iginiit ni President Trump na hindi ito sapat. Samantala, tuloy-tuloy ang pagpaplano ng White House para sa federal takeover at nakabang ang mga tauhan ng batas para sa posibleng agarang pagkilos. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Nakaranas naman ng nagdaang 2 araw ng maaliwalas at komportableng lagay ng panahon sa Estados Unidos.
Subalit, asahan na babalik ang matinding init at humidity sa susunod na linggo. Ito ang wahataw na balita ni Avi Valdez. Maaliwalas sa kalangitan at mababang humidity ang mararanasan sa pagsapit ng Huwebes at Biyernes sa Estados Unidos. Bumaba ang temperatura sa mga low 50s o nasa 10 hanggang 15 degrees Celsius sa north at lower 60s o 16 hanggang 17 degrees Celsius naman sa south tuwing gabi na mas malamig at mas komportableng temperatura. Nagbabala ang mga forecaster na iinit muli sa susunod na linggo kung saan ang ilang bahagi ng tri-state area ay maaaring makaranas sa panibagong heatwave. Dulot ng mas mataas sa humidity ay maaaring umabot sa 90s o 32 to 37 degrees Celsius ang temperatura sa Western Connecticut sa mga darating na linggo. Kasalukuyan namang walang banta sa bansa ang Tropical Storm Dexter dahil ito ay nananatiling malayo sa Pampang, subalit wala pa ring katiyakan ng posibleng pagbuhos ng ulan. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Nakita naman ng Czech Republic na may mabilis na pagtaas ng paggamit ng antidepressant sa buong mundo. Ito'y bunsod ng iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang pressure sa trabaho at social media. Ito ang wahataw na balita ni Winlove Marquez. Lumabas sa isang pinakahuling ulat ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na ang Czech Republic ang may pinakamabilis na pagtaas ng bilang ng mga paggamit ng antidepressants sa buong mundo. Ayon sa datos, umaabot sa 577% ang itinaas ng konsumo ng mga antidepressants sa bansa sa nakalipas na mga taon. Karaniwang ginagamit ang antidepressants upang gamutin ang depresyon, anxiety, insomnia, burnout at mga panic disorder. Sa kabuuan, pang-15 ang Czech Republic sa may pinakamataas na konsumo ng antidepressants. Ngunit ito ang nangunguna sa bilis ng pagtaas ng paggamit nito. Ayon sa mga eksperto, bunsod ito ng matinding pressure sa trabaho, paaralan, mga impluensya mula sa social media at ang epekto ng pandemya, digmaan sa Ukraine at ang patuloy na kawalang katiyakan sa mundo. Paalala ng mga eksperto, ang antidepressants ay maaaring bahagi ng lunas, ngunit hindi ito dapat ituring na tanging sagot sa problema sa mental health. Mas mahalaga pa rin ang suporta mula sa pamilya, sapat na mental health services at ang pagbibigay halaga sa holistic na pag-aalaga ng sarili. Winlove Marquez, umahataw sa balita ngayon. Matapos ang 5 taong naitala ang pinakamataas na unemployment rate sa New Zealand, patuloy namang gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang masolusyonan ang job crisis sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Tumaas sa 5.2% ang unemployment rate o katumbas ng 158,000 na individual na walang trabaho sa New Zealand noong June 2025, ang pinakamataas mula noong 2020. Naitala naman sa Auckland ang mas mataas na bilang ng unemployment na umabot sa 6.1%. Kabilang sa sektor na apektado dito ay ang turismo, edukasyon at hospitality. Ayon sa mga eksperto, ito'y bunsod ng mabagal na pag-recover ng ekonomiya ng bansa matapos makaranas ng resesyon noong nakalipas na taon. Dahil dito maraming negosyo ang atubili pa ring mag-hire ng bagong empleyado at ang iba naman ay nagbabawas pa ng manpower. Ayon sa pamahalaan, ginagawa nito ang iba't ibang hakbang upang masolusyonan ng suliranin sa unemployment, gaya ng pagsasagawa ng mga public projects at pagpapababa ng inflation. Ngunit ayon naman kay Labor Leader Chris Hipkins, hindi pa rin lubusang nakababawi ang ekonomiya at maraming tao pa rin ang nahihirapan. Iginiit niya na kailangan ng pamahalaan ng mas matalinong paggastos, mas maraming investment sa edukasyon, ospital at inobasyon, upang makamit ang pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya at tuluyang malunasan ang job crisis sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng investment and tax briefing sa New York, USA sa August 13. Samantala, naghahanap naman ang Philippine Embassy sa Israel ng qualified translator para sa embahada. Ito
ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa New York sa investment and tax briefing at book launch na rin. Gaganapin ito sa August 13 alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi sa Lobby Gallery ng Philippine Center sa New York. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa New York sa facebook.com/PHLNNY. Magsasagawa naman ng Saturday Consular Service sa Philippine Embassy sa Canada sa August 23 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport application, notarial, civil registration at iba pa. Maaaring mag-book ng inyong appointment sa appointment.ottawape.org. Sa Darwin, Australia naman ay magkakaroon ng consular mobile mission mula September 16 to 17 sa Novotel Darwin Airport. Ilan sa mga serbisyong ihahandog ay ang passport application at administration ng Oath of Allegiance to petitioners for dual citizenship. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Australia sa facebook.com/PH in Australia. At ang Embahada ng Pilipinas sa Israel ay nangangailangan ng qualified translator. Ilan sa mga qualifications ay dapat Israeli nationals or permanent resident, permit holders with bachelor's degree, fluent sa Hebrew at English at iba pa. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume sa telaviv.pe at tfa.gov.ph at maaari rin kayong bumisita sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PH in Israel para sa iba pang impormasyon hinggil sa job opportunity na ito. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Muling nagpapaalala ang Philippine National Police sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak, lalo na kung may mga pinagdadaanan itong suliranin sa buhay. Kaugnay ito sa nangyaring pamamaril ng isang grade 10 student sa isang grade 8 student sa Nueva Ecija. Narito ang humahataw na balita ni Danny Monar. Nasa critical na kondisyon ngayon sa isang pagamutan sa Nueva Ecija ang dalawang high school student matapos ang insidente ng pamamaril sa Santa Rosa Integrated School, Nueva Ecija netong Huwebes, August 7. Batay sa inisyal na investigasyon ng Santa Rosa PNP, alas 10:45 ng umaga, pumasok ang 18 anyos na grade 10 student na sospek ng Santa Rosa National High School. Sa loob ng silid-aralan, agad netong binaril ang 15 taong gulang na grade 8 student na biktima pagkatapos ng pamamaril, saka naman nagbaril sa sarili ang sospek. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang isang kalibre 22 na ginamit ng sospek. Ayon sa PNP, ang sospek at ang biktima ay dating magkasintahan na naghiwalay neto lamang Hunyo. Hindi na muna pinangalanan na pulisya ang dalawang estudyante dahil minor de edad pa ang biktima. Panawagan po natin sa mga magulang, close monitor po natin yung ating anak, kumustahin po natin na every now and then para malaman natin ano ang kalagayan nila. Malaman natin kung anong pinagdaraanan nila para mabigyan natin ng intervention kung sakali may makita tayong kailangan niya ng support, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng guidance, ganun po ba? Para hindi po humahantong na parang nagiging violente yung mga bata. Pinaplano na ng PNP na kausapin ang lahat ng mga school at security personnel sa mga paaralan sa Nueva Ecija upang maging aware sila sa mga kinikilos ng mga estudyante. At upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari, patuloy din ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang makuha ang buong istorya sa pangyayari. Wala pang nagiging pahayag ang naturang paaralan sa insidente, maging ang mga magulang ng mga bata. Samantala, mariin namang kinundinan ng kagawaran ng edukasyon ang nangyaring insidente. Makikipag-ugnayan din umano ang School Division of Nueva Ecija sa gagawing investigasyon ng mga otoridad. Bukod pa sa psychosocial support at stress debriefing sa mga apektadong mag-aaral at personnel ng paaralan matapos nangyari ang pamamaril. Danny Monar, humahataw sa Balita Ngayon! Nasa mahigit 100,000 at 400 magsasaka sa Bicol Region ang makikinabang sa pagdedeklara ng Pangulo sa pagbabawal sa pag-aangkat ng bigas. Si Cherry Galicia, humahataw.
Bunso ng pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pansamantalang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw simula September 1. Inaasang makikinabang ang humigit kumulang 142,000 magsasaka sa rehiyon ng Bicol. Ayon sa Department of Agriculture o DA Bicol, positibo ang magiging epekto nito sa mga lokal na magsasaka ng palay dahil mawawala muna ang kompetisyon sa mga imported na bigas. Sa ganitong paraan, mas mabibigang halaga ang mga ani ng mga lokal na magsasaka. Inaasahan din ng DA Bicol na magiging kapaki-pakinabang ang desisyong ito, lalo na't papasok na ang peak season ng pag-aani ng palay mula Setyembre hanggang Oktubre. Dahil dito, hindi na kailangan pang magmadali ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang ani sa merkado. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 101% ang rice sufficiency level ng rehiyon noong nakaraang taon. May posibilidad pang tumaas ang produksyon ng palay ngayong taon at malampasan ang naturang self-sufficiency rate. Hindi naman nangangamba ang ahensya sa posibleng kakulangan sa supply ng bigas. Sa ngayon may sapat na buffer stock ang DA at kabilang ang Bicol sa mga rehiyong may mataas na produksyon ng palay. Ayon pa sa DA Bicol, kahit pa may ilang kalamidad na tumama sa rehiyon, nananatiling sapat ang produksyon na maaaring ilaan ang supply ng palay sa ibang rehiyon na mangangailangan. Sakaling hindi ito magamit sa lokal na merkado, maaari rin itong ipamahagi bilang ayuda o donasyon. Bilang karagdagang suporta, naglaan din ang DA ng 7,000 pisong financial assistance sa mga magsasaka ng palay upang palakasin ang sektor ng agrikultura sa gitna ng nasabing suspensyon sa rice importation. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Tinututukan ngayon ng otoridad ang magsasagawa ng recovery effort sa mga naapektuhan ng Mount Canlaon sa Negros. Matapos na makabalik sa kanilang tahanan, ang ilan sa kanila ay binigyan pansin rin ang pagpapaayos sa mga nasirang tirahan ng mga residente. Sila Lane Moreno, humahataw. Sarado na ang mga evacuation centers sa Negros matapos makauwi ang karamihan ng mga evacuees na naapektuhan ng pagputok ng Mount Canlaon. Ibinaba na kasi sa Alert Level 2 ang bulkan kaya nakabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Office of Civil Defense, Negros Island, sa mahigit 1,000 pamilyang inilika simula noong Disyembre. May natitira pang 163 na pamilya sa 16 na evacuation centers. Ito ang mga nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon, tinututukan naman ng mga otoridad ang risk assessment, recovery at rehabilitation ng mga naapektuhang residente. Ang Canlaon Recovery and Development Plan nagatutok sa mga different aspects yung sa shelter, sa livelihood, no? Other pa aspects ng like ng mga social aspects. Patuloy ang paglilibot ng Regional Incident Management Team o RIMT kasama ang City at Municipal Disaster Risk Reduction personnel at local officials sa mga barangay para i-check ang kalagayan ng mga bahay, ari-arian at mga pananim ng mga residente na napinsala dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Sa Barangay Ilihan, Bagos City, 22 barangay ang na-damage. Nasira ang mga bubong nito dahil sa abong ibinuga ng bulkan. Nasira rin ang linya ng kuryente, kaya wala ng electricity supply sa lugar. Ang mga occupants dito ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ng lungsod. Sa Barangay Araal, La Carlota City, nasira rin ang bubong ng mahigit 200 bahay. Ayon sa OCD, tutulong ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pagsasaayos ng bahay. Ganon din sa housing unit na mga hindi na maaaring makabalik pa sa kanilang tirahan. Relocate na gid sa mga especially sa mga 4 PDZ, no, kagang pagpatukod sa mga evacuation centers nga anytime mag saka ang alert level may kadtuan hindi lang sa school sa Nagsasagawa naman ang DSWD ng psychosocial support habang tumutulong naman ang DOLE sa mga evacuees na makahanap ng trabaho o pagkakakitaan.
Sinisiguro naman ng DepEd na hindi naantalang pag-aaral ng mga bata habang mayroon ding mga mula sa Department of Health na inaalam ang kalagayan ng kalusugan ng mga evacuees. Ayon sa OCDNIR, tulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan para unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkang Kanaon. Samantala, pinagbabawal pa rin ang trekking at anumang tourism activities sa loob ng 4-kilometer danger zone. Ngunit bukas naman ang mga tourism sites na sakop ng 6-kilometer danger zone. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Nakararanas ngayon ng bahagyang pagbaha ang lugar sa lalawigan ng Cagayan dahil sa pag-ulan. Nasani naman ng low pressure area. Si Ryan Salatandol, humahataw. Binaha ang Masikal Road, Bag-aw, Cagayan dahil sa malakas na pag-ulan na nararanasan din sa lugar bunsod ng epekto ng low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng bansa. Umapaw din ang tubig baha sa Mukag Elementary School sa Bag-aw, Iraga Elementary School sa Solana, San Juan Elementary School sa Lalo at Enrile West Central School sa Enrile, Cagayan. Inilagay na sa mataas at ligtas na lugar ang mga kagamitan sa mga paaralan upang hindi mabasa o masira. Pinag-iingat naman ang mga biyahero at motorista na dumadaan sa bahagi ng Zone 4, Barangay Bitag Grande sa bayan ng Bag-aw dahil sa madulas ang daan dulot ng pag-apaw ng tubig sa kalsada. Sa Barangay Bonogan, Bag-aw, inanunsyo ng mga opisyal na hindi na madadaanan ng tulay sa Zone 3 ng nasabing barangay bunsod ng walang tigil na ulan. Pinapayuhan ang mga motorista at residente na iwasang dumaan at maghanap ng alternatibong ruta. Hinikayat din ang mga nakatira malapit sa ilog at mabababang lugar na maging alerto sa posibleng biglaang pagbaha at agad na lumikas kung kinakailangan. Habang pagtatanggal ng mga nakabarang mga dumi sa mga kanal sa ilang mga barangay sa Cagayan ang prioridad ng LGU upang dumaloy ng maayos ang tubig dahil sa patuloy na pag-uulan sa bayan dulot ng sama ng panahon. Nag-iikot ang mga engineering department ng LGU Calapan gamit ang mga ipinamahaging wheel-type excavator ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan upang tanggalin ang mga nakabarang dumi sa mga kanal. Iba yung pag-iingat naman ang abiso ng MDRRMO Santa Praxedes sa lahat ng motorista sa pagtawid sa Kadkadir Bag-aw Road, Barangay San Miguel, Santa Praxedes dahil sa mga nahuhulog na bato at posibleng pagguho ng lupa. Agad na namahagi ng tulong ang provincial government ng Cagayan. Dito agad na inalam ng gobernador ang kasalukuyang sitwasyon ng mga residente sa lugar kasunod ng masungit na lagay ng panahon. Siniguro rin ito ang pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mga mangingisda sa Cagayan. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 40% na ang progreso sa ginagawang Samal Island, Davao City Connector Project sa kabila ng inilabas ng Korte Suprema na writ of kalikasan laban sa proyekto. Dahil sa petisyon ng ilang environmental groups na ipatigil ito bunsod sa masamang epekto umano ng proyekto sa kalikasan. Si Gladys Tuabi, humahataw! Nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector Project. Sa kabila ng mga alegasyon na maaari umano itong makasira sa kalikasan. Ayon sa ilang environmental groups, maaari umanong makasira sa bahura na nasa marine protected area ang konstruksyon ng tulay. Dahilan para maglabas ng writ of kalikasan ang Korte Suprema. Nagpadayon gyapon na itong trabaho despite the fact na dunay gisangat na writ of kalikasan na batok sa proyekto sa Supreme Court. Until such time na, wala tayo madawat na order for us to stop, such as a temporary restraining order. Nagpadayon ang proyekto. Kaya katong temporary environment protection order na turn down naman to sa Court of Appeals. So that was one of the prayers dito sa writ of kalikasan. So we're way past over that, but still nagpadayon ang kaso. Pero magpadayon din gyapon ang proyekto. Kung
matatapos na ang proyekto. Tatakbo na lamang sa 5 minuto ang biyahe ng mga motorista. Kumpara sa halos 2 hanggang 3 oras na biyahe para sumakay sa Roro at tumawid sa pagitan ng 2 lungsod. Ayon sa ahensya, nasa 40% na ang completion ng ginagawang tulay. Inaasahang matatapos ito sa taong 2028 at magagamit na ng mga motorista para sa mas maginhawa at mas mabilis na transportasyon. Inaasahang makatutulong ang proyekto hindi lang para sa maayos na transportasyon, maging sa turismo at ekonomiya ng Davao City at Samal Island. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, nananatili pa ring undefeated at nangunguna sa kanilang bracket ang mga koponan ng Ombudsman, Graftbuster at Judiciary Mages matapos ang kanilang bakbakan sa hard court nitong Miyerkules. Samantala, ang PhilHealth, Health Insurers at Agriculture Kadiwa Warriors bigo pa ring makasungkit ng kanilang unang panalo sa elimination round. Si JP Nunez, humahataw. Lalo pang tumitindi at painit ng painit ang bakbakan sa hardcourt sa elimination rounds ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game ng triple header kahapon sa Amoranto Arena sa Quezon City, maagang pinakain ng 11 points advantage ng Ombudsman Graftbusters ang Agriculture Kadiwa Warriors sa first quarter sa score na 24-13. Hindi umubra sa mabilis na ball movement at better transition defense ng Graftbusters ang Kadiwa Warriors. Sinikap na pumalag ng Kadiwa Warriors, subalit pinahirapan sila ng mas malalaking player ng Graftbusters na dinumina ang boards. Kaya naman madaling na kontrol ng Graftbusters ang lahat ng quarter at nagtapos sa score na 73-39. Dahil dyan, nananatiling nasa top spot ng Group B ang Graftbusters na may malinis na 5 panalo, habang hindi pa rin nakakapasok sa win column ang Kadiwa Warriors. Hinirang naman na best player of the game si Attorney Rainer Sadsad na nagtala ng 11 points at 1 assist. Bale, mas mahaba yung preparations namin, tapos nagkakaroon kami ng 2 to 3 practices per week. Na nabago rin yung coach, so nagkaroon ng chemistry yung mga play na binibigay sa amin, nagkataon na kaya namin naman yung execute. Sa second game, di kita naman at palitan ng kalamangan ang bakbakan ng Judiciary Mages at SSS Pension Boosters sa first quarter. Subalit nag-adjust ang Magis ng diskarte at namuhunan sa fast break at mabilis na takbuhan, kaya naman biglang naiwan at naghabol na ang Pension Boosters. As the buzzer sounded, lamang ng 24 points ang Judiciary Magis sa final score na 77-53. Napangalagaan ng Judiciary ang kanilang undefeated record na ngayon ay nasa 4 straight win na. Hinirang na best player of the game si Judge Ryan Bartolome na nagtala ng 12 puntos. Naging sikreto anya ng kanilang winning streak ang all-star nilang coaching staff. Our coaching staff really played a big role in our success this season. As you mentioned nga, all-star cast sila. They inspired us to give our best and they challenged us to step up. Sila ngayon, sir. Good enough to play. Sakto. Good smash. At sa third game, lalo pang nabaon sa last spot sa Group A ang PhilHealth Health Insurers matapos itumba ng Executive Branch Commanders. Hindi yan naging madali dahil porsigido ang PhilHealth na maitala sana ang kanilang panalo. Kaya naman dikit lang ang laban sa first half na nagtapos sa score na 41-36.
pabor sa executive branch. Third quarter, mas naging agresibo pa ang executive branch commanders at bumanat ng 30-14 run para itaas sa 21 puntos ang kalamangan, 71-50. Hindi na pinayagan ng commanders na makadikit man lang ang health insurers hanggang maubos ang oras sa score na 92-63. Hinirang naman na best player of the game si Education Secretary Sunny Angara na umambag ng 16 na puntos, 2 rebounds at 4 na assist. Abangan ang susunod na schedule ng nag-iisang liga ng mga public servant sa August 10 sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Sa first game, magtutuos ang NHA Home Masters kontra sa defending champion na Senate Sentinels. Sa second game naman, ang GSIS Furies kontra sa Ombudsman Graph Busters. At sa huling game, ang BIR Nation Builders kontra sa Executive Branch Commanders. Abangan ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Mga kasangbahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 8 sa buwan na Agosto 2025. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo, La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colobong, ako si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV, Radyo, La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.